Hay nako, naku, 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 naku. Ay, hindi to pwedeng hindi pag-usapan eh. Kaya, ito na lang po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na talaking Showbiz Edition. Siyempre pa, pag-uusapan po natin ang lalaking, sabi ko nga, sa pitak ko na sinulat ko ng isang araw, notoriety is in his DNA. Si Ginoong Daryl Yap, na sa ngayon pa lang, ay kinakastigo na dahil sa buwisit na buwisit niyang pakulo. Kung ano ang kanyang pakulo, I'm sure po naman, nasusubaybay niyo sa social media ang kanyang mga paandar, di ba? So Mare, ano mo na makasabi mo sa kanyang buwisit na pakulo na, nabalitaan ko lang, ay hindi mo pala sinusuportahan ng kanyang mother company. How true is this? It's very true. Kasi napanood ko yung episode ng show ni Nanay Christy. This Daryl something pala called up Nanay Christy, parang asking for some advice, chuchu. Ngayon sinabi niya, kasi nagsumbong siya kay Nanay Christy na rejection yung honor. Ang kanyang production company. Si Boss Sir Vic. Boss Vic, Vic. si Boss De Vic Rosario. De Rosario, nung ipinanukala niya na i-produce yung movie yung pinitch niya. yung pinitch niya yung Pepsi Paloma movie. Ganon. Ngayon sinabi niya, talagang hindi, kasi si ano, wala din foresight eh. Sino? Si Daryl. Si something. Oo, si Daryl something. You know why? Why? Hindi ba niya alam na matindi ang pinagsamahan ni Boss Vic at Vic Soto? Yes. Kasi wala nga siyang foresight, wala siya yatang alam. Di ba na, nung mga singers pa, si Tito at Vicor, di ba? Nagsama yung mga yan. And you want Boss Vic to produce a movie? Di ba? Na anti or against. Oo, na kinasangkutan ni, kung kinasangkutan man dun sa ano mo, sa narrative mo sa ano pero as it is, parang dun sa trailer pa lang di ba? Parang minention na yung name ni Vic Soto di ba? Wala kang utak? Hindi mo naisip na, bakit ko i-pitch ito dito? Matagal nang pinagsamahan nila. Kumbaga malalim ang utang na loob. Oo, di ba? Ni Boss Vic sa Tito Vic and Joey. Oo, kasi ang daming binigay na hits, di ba, nung araw. Kumbaga naging Vicor ang Vicor because of the compositions of Joey. Oo, tsaka yung bonding nila, yung friendship nila, goes, di ba? Way back. Way back. Hindi niya naisip, I thought he's smart, my God. What I'm also so perplexed about is the fact that he's giving so much credit to his supposedly sources of the story ng pangyayaring ito. According to his latest post, ang sources niya ay ang nanay ng nasirang Gold Star at yung kapatid na lalaki na nung nangyari yung mga pangyayaring yun ay 15 anyos pa lamang. Mr. Something, mananalig pa ako sa pangungusap ng nanay. Kung yung talagang pangungusap niya ay may factual evidence. At hindi lang alaala, hindi lang memorya, hindi lang sinasabi sa kanya o pilit niyang inaalala. Because the case has been like 4 decades ago. Number 2, mas lalong hindi ka paniwala ang pakinggan ang kwento ng isang binatilyo nung panahon na supposedly nangyari yung alegasyon. Dahil, if you're a 15-year-old boy, ang pakialam mo lang sa buhay mo noon, pakainin ka ng ate mo na breadwinner ng pamilya mo. At yung adult dynamics na ganon, wala kang alam. Hindi mo alam. So for you to give so much credit to whatever this little boy is saying, yung tanay pa, mananalig ako. Pero kailangan factual. Diba? At saka ito nakakatawa siya. He is feigning his bravery. Yes. Actually, hindi ka naman brave You know why? Ito sasabihin ko sa'yo Inisa-isa mo. May mga disclaimer ka. No, this was not produced by the Halos Host. Di ba? Nakalaban ng Tito Vic and Joe. Di ba? Pangalawa, no, this is not
financed by yung kalaban naman ni Vico Soto Yes. sa politika sa Pasig. Oo. No, this was not produced by by Viva. Di alam mo, ikaw hindi ka rin brave eh. Dapat may qualifying ka kung bakit hindi produce ng Viva. Yes. Di ba? Hindi mo nga binanggit na ni-reject ka eh. Di ba? True. I thought you're brave. You were dejected. You were dejected and you were ejected. Di ba? Di ba parang, I thought you were brave. Bakit hindi mo inamin? It took Christopher Min na i-booking na ni-reject ang movie mo. Ito pa nakakaloka sa iyo, Mr. Something. You were not even born. At that time, this incident happened. So, saan ka nakakuha ng tigas to sweep off the statements of the contemporaries of Pepsi Paloma that time, specifically the video interview of Coca Nicolas na ang gumawa pa isang seasoned journalist, si Julius Babaw, pati na rin yung komentar ni Sarcy Emanuel na contemporary rin ni Pepsi Paloma at, for crying out loud, Mr. Something, soft drink beauties yon. Sarcy, Pepsi, and Coca were the words of the late Ray de la Cruz. So, alam nila ang halang ng mga bituka nila. Tiyak nagkukwentuhan yan. Tsaka hindi, sinagot siya ni Hindi siya sinagot to sa nag-live kasi si Sarcy Emanuel. Ang sagot niya, bakit sa dinami-dami ng bashers mo na nag-comment, bakit ako lang ang siningle out mo, ini-screenshot mo? Sabi niya, there are so many ways to promote a movie. Yes. Tama naman siya, di ba? Oo. Tsaka hindi between Sarcy at yung mga sources mo, sino ang nakasama? Ni throughout her journey sa showbiz. Nakasama sa bahay niya yan eh. Di ba? Magkakasama sila sa Quiapo. Diba? Sa bahay sa apartment ni Ray de la Cruz. Parang, pangalawa, wala ka ring tapang talaga eh. You know why? Bakit hindi mo hindi mo pinangalanan kung sino ang producer mo? Yes. Di ba? Bakit mo sinatago? Tapang-tapangan School of Acting ka, pero hindi mo mapangalanan ng producer mo. Di ba? Lahat na ng disclaimer na, hindi ito producer ng Viva, hindi ito producer. Bakit? Sino ang producer mo? Ba't di mo masabi? Di ba? Yun na lang napupuntosan ka. Nabubutasan ka na nagtatapang-tapangan ka. Dapat kung matapang ka, ihayag mo lahat. Di ba? Eto pa Eto siguro, nito, tawag dito, ploy niya ito. Yes. Eto. Para pag-usapan. Para mag-ingay. Hindi, itong kasi pinangalanan yung mga actress, Gina Alhar as Charito Solis, si Red Bustamante as Pepsi Paloma. Yung Ray de la Cruz, si Mon Confiado. Tapos pati yung si Richie De Horsey, si Charmaine Centenera as kung sino man siya. Di ba? Di ba parang you were leading na you were leading hindi ko sinasabing parang bakit wala yung Tito Vic and Joey? Yung cast. Isa pang nakakapagtaka na who were playing their roles? Na pivotal doon sa pangyayaring yon, yung kasama ni Pepsi Paloma nung supposedly alleged night that it happened. Si Betamax Girl, na ang pangalan ay Miss Guada Guarin. Oo. She was there during the taping. Yeah. Kasama siya. Walang bakit wala siya sa equation? Bakit yung kwento niya? Or maaari, hindi niya pa inahahayag. Oo nga, yun nga baka inaano niya di ba? Parang ploy nga niya na, ito nga, isa-isa muna, ganun muna, di ba? Pero, ang pinakamalaki mong dapat sagutin at i-disprove ay ang katotohanan na may pinirmahang affidavit of desistance ang nasirang si Pepsi Paloma. Kaya hindi natuloy yung kaso. At dapat tandaan mo, Darren, kung talaga nagsasaliksik ka, bago nagpatiwakal si Pepsi Paloma
nakapagkarera pa siya ng siksik, liglig at umaapaw na 3 taon. Marami siyang pelikulang ginawa. Yeah. Diba? Dapat lahat ng mga yan, kung totoong-totoo ang version of truth mo, ipapakita at malalaman ng mga tao. Ako, ang inaano ko, the timing. Ah. Ang pangalawa, who is behind the movie? Obviously, diba? Sa akin, the timing is very political. Diba? Parang... It screams political. It screams politicized. No amount of you trying to deny that truth will change our opinion of this whole matter. Dahil dyan, sana nanonood ka, Mr. Something. Kaya inaanyahan ka namin mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Tarada. At syempre pa, sundan mo kami sa aming Facebook pagina para hindi kayo maiiskupan. Ang The Christy Show ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo alas 4 ng hapon. Kaya ano pa nga ba? Ito sa Alawin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang ultramaldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show. Ang tayo na Talakayin Showbiz Edition. Magandang Sabado po sa ating lahat.